Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba? Yung mga taong laging okay sa paningin ng iba, pero pag mag-isa na lang sila biglang tumatahimik? Yung tipong hindi naman sila reklamador, hindi sila maingay, hindi sila nagpo-post ng drama, pero sa loob nila, parang may mabigat na dinadala. Ikaw ba yon? Yung tahimik kang nasasaktan, pero pinipili mong ngumiti na lang kasi ayaw mong maging pabigat sa iba. Kasi kung oo, makinig ka, hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na sa edad na medyo may pinagdadaanan na sa buhay, may trabaho, may pamilya, may responsibilidad, natutong manahimik kahit masakit. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sanay na sila. Sanay na mag-adjust, sanay na magpigil, sanay na unahin ang iba kaysa sarili. Pero eto yung tanong, hanggang kailan? Sa video na to pag-uusapan natin yung mga bagay na kadalasang hindi sinasabi ng mga taong tahimik na nasasaktan. Yung mga dahilan kung bakit ka napupunta sa ganitong sitwasyon at higit sa lahat kung paano ka unti-unting makakaalis dito. Hindi sa paraan na magulo o agresibo, kundi sa paraang matatag, malinaw at may respeto sa sarili. Kasi minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kailangan mo lang matutong pakinggan ang sarili mo. Alam mo, may kaibigan ako dati, tahimik lang siya. Hindi siya yung tipo na nagrarant o nagkukwento ng problema. Kahit nasasaktan na siya sa relasyon niya, hindi niya sinasabi. Lagi niyang sinasabi, okay lang, lilipas din yan. Pero alam mo kung ano yung hindi lumipas? Yung sakit. Naipon. Hanggang sa isang araw bigla na lang siyang napagod. Hindi na siya galit. Hindi na siya umiiyak. Wala na siyang nararamdaman. At yun ang mas nakakatakot. Kasi kapag umabot ka sa punto na wala ka nang maramdaman, hindi na lang yun simpleng sakit. Pagod na yun. Ubos na yun. Kaya kung tahimik kang nasasaktan ngayon, huwag mong hintayin na umabot ka sa puntong yun. Una sa lahat, kailangan mong maintindihan kung bakit ka nananahimik kahit nasasaktan ka na. Minsan, iniisip mo na baka maliit lang yung issue, na baka nag-o-overreact ka lang, na baka kasalanan mo rin, kaya pinipili mong manahimik. Pero ang totoo, hindi porket hindi mo sinasabi, ibig sabihin wala nang problema. Parang sugat yan eh. Kapag tinakpan mo lang at hindi mo nilinis, lalo lang yan lalala. At ito pa, may mga tao kasi na takot sa confrontation. Ayaw nila ng gulo. Ayaw nila ng away. Kaya kahit nasasaktan sila, mas pipiliin nilang magtiis kaysa magsalita. Pero ang hindi nila alam, yung katahimikan na pinipili nila, yun din yung unti-unting sumisira sa kanila. Kasi habang tahimik ka, iniisip ng taong nakakasakit sa'yo na okay lang, na wala lang, natanggap mo. Hindi niya alam na nasasaktan ka kasi hindi mo pinapakita. Ngayon, hindi ibig sabihin na kailangan mong magwala o sumigaw. Hindi ganon. Ang sinasabi ko lang, kailangan mong matutong i-acknowledge yung nararamdaman mo. Kahit sa sarili mo lang muna, aminin mo, oo, nasasaktan ako. Simple lang pakinggan pero ang hirap gawin, di ba? Kasi parang inaamin mo na may mali, na may kulang, na may hindi tama. Pero dun nagsisimula ang pagbabago. Kapag inamin mo sa sarili mo na nasasaktan ka, doon mo rin makikita kung ano yung dahilan. At kapag nakita mo yung dahilan, mas madali mong malalaman kung ano yung dapat mong gawin. Isa pa sa mga dahilan kung bakit tahimik kang nasasaktan, sanay ka na maging strong. Ikaw yung inaasahan. Ikaw yung laging nandyan para sa iba. Kaya pakiramdam mo, wala kang karapatan na maging mahina, na umiyak, na magreklamo. Pero teka lang, tao ka rin. Hindi mo kailangang maging matibay sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang akuin lahat. Hindi mo kailangang soluhin lahat. Kasi kahit gaano ka katatag, may limit din yan. At kapag hindi mo pinansin yung limit mo, darating yung araw na kusa kang bibigay. Alam mo, may mga tao na akala nila strength yung pananahimik. Na kapag hindi ka nagsasalita, ibig sabihin kaya mo. Pero minsan, ang totoo, hindi ka na nagsasalita kasi pagod ka na. Wala ka ng energy para ipaglaban yung sarili mo. At doon nagiging delikado. Kasi kapag nawalan ka na ng boses sa sarili mong buhay, sino na ang magtatanggol sa'yo? Kaya mahalaga na unti-unti mong ibalik yung boses mo. Hindi sa paraang galit, kundi sa paraang malinaw. Simulan mo sa maliit, hindi mo kailangang biglang magbago. Kahit simpleng pag-set ng boundaries lang. Halimbawa, may bagay na hindi ka komportable. Dati, tatahimik ka lang. Ngayon, subukan mong magsabi ng, sandali lang, hindi ako okay doon. Hindi mo kailangang mag-explain ng mahaba. Hindi mo kailangang mag-justify. Sapat na yung alam mo sa sarili mo na may karapatan kang magsalita.
At oo, may mga tao na hindi agad maiintindihan yon. May mga tao na sanay na tahimik ka, kaya magugulat sila kapag nagsalita ka na. Pero okay lang yon. Kasi ang goal mo dito hindi yung ma-please sila. Ang goal mo, marespeto mo yung sarili mo. Isa pang mahalagang bagay na kailangan mong makita. Hindi lahat ng sakit kailangan mong tiisin. Minsan kasi, iniisip natin na parte lang yun ng pagmamahal. Na normal lang na masaktan, na ganun talaga. Oo, may konting sakit talaga sa kahit anong relasyon. Pero ibang usapan na kapag paulit-ulit na at hindi na nagbabago. Kung lagi kang umiiyak pero tahimik ka lang. Kung lagi kang nasasaktan pero pinipili mong intindihin. Baka kailangan mo nang tanungin yung sarili mo, hanggang saan ako dito? Kasi hindi ka pinanganak para lang magtiis. May karapatan ka rin maging payapa. May karapatan ka rin maging masaya. At hindi selfish yon. Habang tumatagal, mapapansin mo na yung mga bagay na dati kaya mong i-ignore, unti-unti ka nang naaapektuhan. Yung simpleng salita, sumasakit na. Yung simpleng kilos, napapansin mo na. Hindi dahil nagiging sensitive ka, kundi dahil napupuno ka na. At kapag puno ka na, kahit maliit na bagay lalabas at lalabas yan. Kaya bago pa umabot sa punto na sumabog ka, o tuluyan kang mawalan ng gana sa lahat, mas mabuti ng unti-unti mong ayusin. Hindi mo kailangang madaliin. Hindi mo kailangang perpektuhin. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Kasi ang katahimikan na pinipili mong itago ang sakit mo, pwede mo rin niyang gawing lakas para makilala ang sarili mo. At doon, magsisimula ang totoong pagbabago. Habang patuloy mong pinipiling manahimik kahit nasasaktan ka na, may isang bagay na unti-unting nawawala. Hindi agad halata, pero ramdam mo sa loob. Yung respeto mo sa sarili mo, dahan-dahang nababawasan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nasanay kang iset aside yung nararamdaman mo para lang mapanatili ang kapayapaan sa paligid mo. Pero eto yung totoo, anong klaseng kapayapaan yon kung ikaw mismo hindi na mapakali? Parang bahay na tahimik nga sa labas, pero sa loob ang daming bitak. Walang sumisigaw, walang gulo, pero alam mong anytime pwedeng gumuho. Ganyan din ang nangyayari sa'yo kapag tahimik kang nasasaktan. Kaya minsan kailangan mong tanungin ang sarili mo, pinoprotektahan ko ba ang relasyon na to? O pinapabayaan ko na yung sarili ko? Magkaiba yon. Kasi kung lagi kang nag-a-adjust, lagi kang umiintindi, lagi kang nagpapatawad, pero ikaw, walang umaalalay, hindi na balance yan, hindi na pagmamahal yan, parang ikaw na lang ang kumakapit. At ang masakit, kahit anong kapit mo, kung hindi naman kayo sabay na lumalaban, mapapagod ka rin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung isa pang bagay na madalas mangyari sa mga taong tahimik na nasasaktan. Yung pagiging okay lang kahit hindi okay. Ilang beses mo na bang sinabi yan? Okay lang ako, kahit hindi naman talaga. Sanay ka na kasi. Ayaw mong mag-alala yung iba. Ayaw mong magmukhang mahina. Kaya kahit gusto mo nang magsabi, pipiliin mong kimkimin na lang. Pero habang ginagawa mo yon, mas lalo mong kinukulong yung sarili mo sa sitwasyon na hindi ka na masaya. Kasi hindi ka nagiging totoo, hindi sa iba, kundi sa sarili mo. At alam mo kung ano yung epekto nun? Nawawala yung clarity mo. Hindi mo na alam kung ano yung deserve mo, kung ano yung dapat mong tanggapin, at kung ano yung dapat mong bitawan, kasi nasanay ka ng tanggapin lahat. Kaya mahalaga na matutunan mong maging honest kahit sa simpleng paraan lang. Hindi mo kailangang biglang umamin sa lahat ng nararamdaman mo. Hindi ganun kadali yon, pero pwede mong simulan sa sarili mo. Kapag may masakit, huwag mong i-dismiss agad. Huwag mong sabihin na wala lang yan. Subukan mong pakinggan. Bakit ka nasaktan? Anong part dun yung tumama sa'yo? Anong pangangailangan mo yung hindi na-meet? Kasi minsan, hindi lang yung ginawa ng ibang tao ang problema. Minsan, yung hindi mo pagsasalita tungkol dito ang nagpapalala. At ito pa, may tendency ang mga taong tahimik na nasasaktan na mag-overthink. Kasi imbes na magsalita, iniipon mo lahat sa isip mo. Paulit-ulit mong iniisip yung nangyari. Yung mga sinabi, yung mga sana sinabi ko, yung mga dapat ganito ginawa ko, hanggang sa mapagod ka kakaisip, pero wala namang nagbabago. Kasi yung problema nasa loob pa rin, hindi pa rin nailalabas. Kaya kung gusto mong gumaan kahit konti, kailangan mong maghanap ng paraan para mailabas yon. Hindi kailangang sa taong nakasakit sa'yo agad. Pwede muna sa paraan na safe ka. Pwede kang magsulat, kahit sa notebook lang. Ilabas mo lahat, walang filter, walang iisipin kung tama o mali. Basta ilabas mo. O kaya, maglakad ka. Yung tahimik lang. Hayaan mong mag-process yung isip mo habang gumagalaw yung katawan mo. Minsan kasi, hindi mo kailangan ng solusyon agad.
Kailangan mo lang ng space para marinig yung sarili mo. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong makikilala kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi hindi sapat na alam mo kung ano yung ayaw mo. Kailangan mo ring malinaw kung ano yung gusto mo. Gusto mo ba ng respeto? Gusto mo ba ng oras? Gusto mo ba ng effort? Gusto mo ba ng honesty? Kapag malinaw sa'yo yon, mas madali mong masasabi kung ano yung kulang at kung ano yung hindi na acceptable. At doon papasok yung susunod na mahalagang hakbang, yung pagpili. Kasi darating at darating ka sa punto na kailangan mong pumili. Mananatili ka ba sa sitwasyon na paulit-ulit kang nasasaktan? O pipiliin mong baguhin kahit mahirap? Hindi laging ibig sabihin na kailangan mong iwan agad. Hindi ganun kasimple ang buhay. May mga bagay na kailangan talagang pag-usapan, pagtrabahuhan, ayusin. Pero kailangan may movement. Hindi pwedeng ikaw lang ang gumagalaw. Kung nagsalita ka na, kung sinubukan mong ayusin, pero wala pa ring pagbabago, doon mo na kailangang maging honest sa sarili mo. Hanggang saan ka? Kasi kung patuloy mong pipiliin na manahimik kahit alam mong nasasaktan ka na, hindi lang yung sitwasyon ang mananatili, pati yung sakit mananatili rin. At habang tumatagal, mas lalalim lang yan. Kaya huwag mong hintayin na maubos ka bago ka kumilos. Hindi mo kailangang maging perpekto sa pag-handle ng lahat. Hindi mo kailangang tama agad lahat ng desisyon mo. Ang mahalaga, nagsisimula kang piliin ang sarili mo. Kasi sa dulo ng lahat, kahit gaano mo kamahal ang ibang tao, kung hindi mo kayang mahalin at ipaglaban ang sarili mo, ikaw at ikaw din ang mawawala. At hindi yun ang deserve mo. May isang realization na dumarating sa mga taong matagal ng tahimik na nasasaktan. Yung tipong hindi siya biglaan, hindi dramatic, pero ramdam mo. Yung pagod na hindi na nawawala kahit anong tulog mo. Yung lungkot na hindi mo ma-explain kahit wala namang nangyaring bago. Parang napuno ka na, hindi dahil sa isang malaking problema, kundi dahil sa maraming maliliit na bagay na pinili mong tiisin. At dito mo unti-unting maiintindihan na hindi pala dapat ganito. Hindi pala normal na ikaw lang lagi ang nag-a-adjust. Hindi pala tama na lagi mong inuuna ang kapayapaan ng iba kapalit ng katahimikan ng sarili mong sakit. Hindi pala pagmamahal yung paulit-ulit kang nasasaktan, pero pinipili mong manatili kasi umaasa ka na balang araw magbabago. Kasi minsan ang pinakamahirap tanggapin, hindi lahat ng tao magbabago para sa'yo. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka katagal naghintay, kahit gaano mo sila kamahal. At masakit yun, oo, pero may kakaibang kalayaan na kasama ng pagtanggap na yon. Kasi kapag tinanggap mo na hindi mo kontrolado ang ibang tao, doon mo rin marirealize na may kontrol ka sa sarili mong desisyon. Doon nagsisimula yung tunay na lakas. Hindi yung lakas na tahimik kang nagtitiis, kundi yung lakas na marunong ng tumayo para sa sarili. Hindi ibig sabihin nito na magiging madali lahat. Sa totoo lang, minsan mas mahirap pa nga sa simula. Kasi sanay ka na sa lumang version mo yung ikaw na laging umiintindi, laging nagpapasensya, laging nananahimik. Kaya kapag nagsimula ka ng magbago parang ang daming tututol. Minsan, pati sarili mong isip sasabihin sa'yo, baka mali ka, baka sumusobra ka, baka ikaw ang problema. Pero tandaan mo, hindi pagiging selfish ang pagpili sa sarili mo. Hindi pagiging masama ang paghingi ng respeto. Hindi pagiging madrama ang pag-amin na nasasaktan ka. Normal yun, tao ka eh. At habang pinipili mong maging totoo sa sarili mo, unti-unti mong mabubuo ulit yung respeto sa sarili mo na matagal mong pinabayaan. Mapapansin mo, hindi ka na agad pumapayag sa mga bagay na dati okay lang sa'yo. Hindi ka na agad nananahimik kapag may mali. Hindi ka na agad natatakot mawala yung mga taong hindi naman kayang pahalagahan ang presensya mo. Kasi naiintindihan mo na hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa lugar kung saan hindi ka na lumalago. At ito pa yung isang mahalagang bagay. Habang natututo kang magsalita para sa sarili mo, matututo ka ring pumili ng tamang laban. Hindi lahat ng bagay kailangan mong patulan. Hindi lahat ng sitwasyon kailangan mong ipaglaban. Minsan, ang pinaka-mature na desisyon ay ang lumayo. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mo na hindi lahat ng laban worth it. Kasi ang tunay na peace, hindi yung wala kayong away. Yung tunay na peace, yung panatag ka kahit mag-isa ka. Yung hindi mo kailangang pigilan yung sarili mong maramdaman para lang maging okay ang lahat. At darating ka doon. Hindi man agad-agad, pero darating ka doon. Isang hakbang sa bawat araw. Minsan simpleng hindi lang. Minsan simpleng paglayo muna. Minsan simpleng pag-amin sa sarili mo na pagod na ako. At okay lang yun. Kasi ang pagod hindi kahinaan. Signal yun na may kailangan kang baguhin. Habang tumatagal,
marirealize mo rin na yung katahimikan mo dati, hindi pala talaga peace. Para lang siyang pause. Parang pinigil mo lang yung nararamdaman mo, pero hindi mo naman naayos. Ngayon, iba na. Yung katahimikan mo, pinili mo na. Hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil malinaw na sa'yo kung ano ang worth ng energy mo. At alam mo na kung saan mo ibibigay yon. Sa mga taong marunong makinig, sa mga taong marunong rumespeto, sa mga taong hindi ka pinaparamdam na sobra ka o kulang ka, at higit sa lahat, sa sarili mo. Kaya kung ikaw yung taong tahimik na nasasaktan ngayon, gusto kong tandaan mo to. Hindi ka mahina dahil hindi ka nagsasalita noon. Natuto ka lang sa paraan na alam mo para mabuhay at mag-survive. Pero ngayon, may choice ka na. Pwede kang manatili sa katahimikan na unti-unting sumasakit. O pwede mong gamitin yung boses mo, kahit mahina pa sa simula, para buuin ulit yung sarili mo. Hindi mo kailangang sumigaw para maging totoo. Kailangan mo lang maging tapat. Sa nararamdaman mo, sa pangangailangan mo, sa halaga mo bilang tao. At kapag ginawa mo yon, mapapansin mo, hindi lang yung sitwasyon mo ang magbabago. Pati kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, mag-iiba rin. Mas magiging matatag ka, mas magiging malinaw ka, mas magiging payapa ka. At yun ang tunay na goal. Hindi yung perpektong relasyon, hindi yung walang sakit na buhay, kundi yung kaya mong harapin ang kahit anong sitwasyon nang hindi mo iniiwan ang sarili mo. Kaya simula ngayon, pakinggan mo na yung sarili mong boses. Yung matagal mo nang pinatahimik. Kasi may sinasabi yan at importante yon. Kung may natutunan ka dito, kung may part dito na tumama sa'yo, huwag mo lang ikip sa sarili mo. I-share mo. Baka may taong kailangan din makarinig nito. Pwede mo ring i-comment yung experience mo. Hindi para i-judge, kundi para mailabas mo. Minsan, ang simpleng pag-share, malaking ginhawa na. At kung gusto mo pa ng ganitong mga usapan, yung totoo, yung walang filter, yung may halong sakit pero may dalang lakas, suportahan mo lang yung channel, like mo yung video at mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss yung mga susunod pang kwentuhan natin. Hindi man madali ang journey na to, pero hindi ka nag-iisa. At tandaan mo, kahit gaano ka katagal na nahimik, hindi pa huli para piliin ang sarili mo. Unti-unti, dahan-dahan. Pero sigurado, quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood, gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.